Pirmado na ni Justice Secretary Frederick Vida ang Immigration Lookout Bulletin Order kay dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes sa Aurora. Bukod kay Baldwin, kasama rin ang ilang coaching staff na inisyuhan ng ILBO. Considering the ongoing investigation into the deaths of the two Ateneo de Manila University student athletes and the seriousness of the allegations being examined by our law enforcement agencies, I have signed today an ILBO against the following individuals who have thus far been identified in the investigation. First, Mr. Thomas Anthony Baldwin, former head coach of the Ateneo men's basketball team, Mr. Christopher Kimpo, Mr. Reynaldo Jacinto Jr., Mr. Dean Castaño, and Mr. Sandro Soriano, also an assistant coach. Ayon kay Vida, layunin nitong mabantayan ang paglalabas at pagpasok sa bansa ng mga individual na nasa ilalim ng investigasyon habang nagpapatuloy ang pagbusisi sa insidente. Nauna nang kinumpirma ng DOJ na natanggap nito ang kahilingan para sa paglalabas ng ILBO laban kay Baldwin matapos magsumite ng rekomendasyon ang PNP-CIDG maging ang kahilingan sa kampo ng mga biktima. Gayunman, nilinaw ni Vida na sa ngayon ay hindi pa kinakailangang maglabas ng precautionary hold departure order at ipinaliwanag na iba ito sa ILBO. Karapatan ng bawat Pilipino na bumiyahe, part of the liberties. Any curtailment ng liberties na yon, ang dapat nagtitimbang ay husgado. Ang PHDO at HDO ay pwede lang i-issue ng korte. Yun ay kung may nakasalang ng kaso sa kanila. Kasi yung ILBO ay walang, tulad ng kaninang sinabi ko, it's a monitoring mechanism. Real time po yung ILBO. Pag dumaan ka dun sa immigration at may ILBO ka, ang utos namin sa immigration, tumawag kayo sa DOJ. Kasi baka the moment or second na lumalabas siya, meron na siyang arrest warrant. Yung ILBO po ay abiso na mag-lookout kayo. Kasabay nito nanawagan ng kalihim sa publiko na iwasan ang pagiging judgmental at biased habang hindi pa tapos ang investigasyon. Aniya, mahalagang suriin hindi lamang ang coach, kundi pati ang obligasyon ng Ateneo de Manila University sa ganitong aktibidad. Curricular man o hindi, lalo't kinikilala itong university-recognized activity. At ang isa rin dapat natin itong tingnan, diba? Yung obligasyon ng mga eskwelahan. Pag hinatid mo yung anak mo sa school, pumapasok yung substitute parental authority. At dito papasok yung obligasyon at responsibilidad ng school authorities. Hihikayatin ng DOJ ang pamunuan ng Ateneo na ibahagi sa kanila ang resulta ng sariling investigasyon upang malinawan sa naging insidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.